Ito na mga kababayan, panibago na naman pong dagok sa kampo ng mga DDS. No? Siguro maituturing po natin itong panibago na naman pong karma. Dahil si Commodore J. Tariela po ay nagsampa po ng cyber libel case laban po sa vlogger na si Sas Rogando Sasot. No? So mga kababayan, ito po. Kung hindi po ako nagkakamali, pangatlong libel case na po ito ni Sas, no? Correct me if I'm wrong. Ang alam ko po kasi nagsampa ng kaso si Tayatan, no? Labang kay Sasot. Libel din po yon. Pwede nyo pong i-double check, i-google nyo na lamang po. Kapag nakita ko yung impormasyon, ipapakita ko sa inyo. Si Commodore J. Tariela, nagsampa ng kasong libel. So, pangalawa. And I think, no, we can also consider na yung sinampa ni Senator Rizon Tevero sa NBI, although complaint pa lamang ngayon, sa tingin ko mauuwi din niya sa kasong libel, no? So, pwede siguro natin sabihin tatlong mabibigat na kaso, patong-patong na kaso ang kakaharapin ng vlogger, DDS vlogger na si Sas Rogando Sasot. Alam nyo, ang tagal ko na pong napapansin ng mga content ni Sas, no? In my opinion, bilang Pilipino ako nasasaktan o offenda dahil talaga naman pong hindi pabor sa Pilipinas yung mga content niya. Para po sa akin, laging pabor sa China, no? Lagi niya binabanatan, binabatikos yung West Philippine Sea foreign policy ni PBBM, specifically dyan sa West Philippine Sea. No? And then makikita natin yung iba niyang post pabor sa China, positibo, patungkol sa China, pinupuri ang China, minsan yung mga ginagamit niyang salita, bravo, ganyan. At talaga namang ako, sabi ko, parang may mali dito, no? Pilipino ka, tapos binabanatan mo na binabanatan yung Coast Guard, yung Philippine Navy, yun po yung pagkakaunawa ko sa kanyang mga post, no? And then makikita mo, at the same time, sa iba mong post, pinupuri mo yung China. No? Samantalang tayo yung dinidahado, tayo yung nahaharas, tayo yung hinahabol, wina-water cannon. Never ko siyang nakakita, para sa akin, wala akong nakita, ni isa na pagbatikos na ginawa niya sa China. And if I'm not mistaken, naka-base po siya ngayon sa China. No? So, yun po, no, siguro napuno na rin si Commodore J. Tariela dahil ang dami rin pong banat ni Sasot kay Commodore J. Tariela, no? Kaya siguro nagdesisyon na rin siya na magsampa na ng kaso, no? Ayan, sinampahan siya ng kaso ni Commodore J. Tariela at ayon po sa balita, no, ito yung nakalagay. The respondent Sasot employed underhanded tactics to insinuate that I am involved in suspicious and criminal activity. Si Commodore Tariela po ang nagsasalita dito. Often avoiding any explicit statements, this calculated strategy enables her to cast doubt on my integrity and character without making direct accusations. Alam niyo, minsan, pag nagbabasa ako ng mga content isas patungkol kay Commodore J. Tariela at babasahin ko yung mga comment, ang daming hate comment, no, patungkol kay Commodore J. Tariela. I think those hate comments or yung iba gumagawa pa ng mga content na talaga namang hine-hate nila si Commodore J. Tariela. I think yun yung resulta ng mga pagpo-post ni Sasot patungkol po kay Commodore J. Tariela. Sabi sa ulat ni Jonathan Andal, PCGWPS spokesperson Commodore J. Tariela files cyber libel complaint versus Sas Rogando Sasot over posts accusing him. Hindi lang isang post, no? Madaming posts ito. Over posts accusing him of corruption, bribery, dishonesty, and misconduct. He seeks 1.25 million in damages, citing reputational harm from her repeated malicious and baseless claims. 1.25 million. Grabe, ang laki niyan. 1.25 million mga kababayan, malaking pera yun Hindi po biro yun. Tapos bayad pa sa mga abogado, tapos abala pa, tapos alam mo yun, marami kang gagastosin dyan kapag meron kang mga kailangang atinan ng mga hearing. Kaso paano yun? Nasa ibang bansa yata si Sasot. Ang alam ko nasa China siya I'm not sure kung nakauwi na siya, Pero nevertheless, ayan, Kung hindi ako nagkakamali, sabi ko nga sa inyo kanina, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, si Tayatan, and then si Commodore J. Tariela po, mga nagsampa ng reklamo or kaso kay Sas Rogando Sasot, Ako kasi talaga namang, sabi ko, may utak naman yan si Sasot pero minsan may nakikita akong mga post niya na para po sa akin sablay, Kung talagang bubusisiin mo, makikita mo yung mga sablay, Ang nakakasama lang talaga ng loob, na ikaw, bilang Pilipino, para sa akin, kitang-kita ko yung kanyang pagiging maka-China pagiging pro-China.
And binabatikos niya yung polisiya ng Pangulo natin patungkol sa West Philippine Sea na pabor sa national interest and security ng Pilipinas. And hindi lang si Sasot ang may mga ganyang uri ng post, may iba pa na mga DDS na talaga namang mako-question mo, ano ba kayo? Mga Pilipino ba kayo? Bakit kayo nagkakaganyan? No? In my opinion, isa sa mga reason siguro is dahil yung kanilang iniidolo, kanilang sinusuportahan si Duterte ay maka-China. Hindi po ba mga kababayan? No? Pero nakakasama nga ng loob, no? Parang kahit siguro dito sa loob ng bansa natin, talo-talo tayo, magkakaaway tayo. Pero pagdating sa mga issue like West Philippine Sea, pag international na ang usapin, or usapan, pag ibang bansa na yung kalaban mo, dapat magkakakampi tayo kahit magkakaiba tayo ng sinusuportahan dito sa bansa natin. Kasi bansa na natin ang usapan dito eh. Hindi na yung mga sinusuportahan natin, hindi na yung mga political stand natin. Dapat pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, magkakakampi tayo at ang kinakampihan natin ay ang bansa natin. Ang tagal-tagal na nilang kinukuda yung mga baka magkagera, yung sinasabi nga na fear-mongering, war-mongering, halos isang dekada na or mahigit isang dekada na silang kumukuda. May nangyari bang gera? Noong panahon ni Pinay, walang nangyaring gera. Panahon ni PBBM, wala namang nangyayaring gera. Actually, nung time ni Duterte, doon ko pa nga nakita na mas agresibo ang China. Water cannon, kinakapsize, sinaharas, no? Kinukuha yung mga huli ng ating mga mangisda. Mas naramdaman ko ang pagiging aggressive ng China noong time ni Duterte. Para po sa akin. Yun po yung nakikita ko eh. And mas nakita ko na mas lumakas ang loob ng China, mas lumaki ulo nila noong time ni Duterte. Mas namihasa sila. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati dito sa loob ng bansa natin. Nakita niyo naman yung Pogo, yung family. In my opinion, mga Chinese naman nakinabang dun eh. Hindi po ba mga kababayan? Aminin ko, I'm rooting and I support Commodore J. Tariela and the AFP, the Coast Guard. Yung mga talaga namang handang magbuwis ng buhay para po protektahan ang ating soberanya, exclusive economic zone at territory dyan sa West Philippine Sea at sa iba pang parte ng Pilipinas. Yung mga sundalo natin, mga kapulisan natin na handang ialay ang kanilang buhay para sa bansa. Tapos, babatikusin pa, babanatan pa ng mga DDS, no? Kaya nakakasama po ng loob. Kaya ako, I support Commodore J. Tariela and para sa akin, sana po manalo siya sa kasong ito. Sana siya ang magwagi at mapanagot niya kung may pagkakasala man sa kanya, si Sas Surgando Sasot, no? Kaya ipanalangin po natin na ang magwagi dito ay yung tama, yung totoo, para po sa bansa natin, mga kababayan. Ang sa akin lang, hindi ba nadadala or hindi ba nagsasawa or hindi ba nauumay ang mga DDS kasi ang dami na nilang kinakaharap ngayon na reklamo at kaso. Yung mga vloggers nila, sa Quadcom nag-iyakan sila, no? Ang dami, yung iba pumunta ng ibang bansa, si Celis nasa ibang bansa. Bakit nasa ibang bansa? Si Harry Roque, si Maharlika ang lakas ng loob kasi nasa ibang bansa. No? Si Badoy natalo ni Atom Arroyo, 2 million yun if I'm not mistaken. Tapos haguluhol sa Quadcom, iyakan, umamin, ganto ganyan. Tapos ayan pa, sinampahan pa sila ng reklamo ni Senator Sontiveros. Hindi ba sila nauumay? Nasa kampo nila yan. Lagi na lang nakaka-receive ng warrant of arrest, reklamo, kaso. May nakulong na, may na-convict na, may napanagot na. Ibig sabihin ito, hindi, tatanungin ko na lang kayo mga kababayan. So, sino dito ang mga nagsisinungaling? Nasa kampo nila o nasa kampo natin? Sino dito ang mga nagpapakalat ng fake news at malisyosong content, defamatory, na may mga malisyosong intent? Sino, mga kababayan? Tayo ba? Tayo ba yung nadedemanda? Tayo ba yung napapanagot? Tayo ba yung hinahabol sa batas? Tayo ba yung nakukulong? Nasa kampo nila, yung mga nadedemanda, nakakasuhan. At hindi po panggigipit yan. Yan nga ay isang malayang paraan or demokratikong paraan para kayo bigyan din ng pagkakataon na sagutin yung reklamo laban sa inyo. Hindi yan pagsupil or panggigipit sa inyong kalayaang magpahayag. Yan ay guarantee din yan ng konstitusyon na ang bawat tao ay may karapatang magreklamo at magsampa ng kaso kung yung karapatan naman nila ang natapakan. Hindi po ba mga kababayan? So, wag magpapa-victim, wag nyong sasabihin or wag nyong gagamitin yung freedom of speech card, no? Freedom of expression card. Wag nyong gagamitin yan. Dahil ang freedom of expression ay may limit. Freedom of speech ay
Hindi absolute. May limitation ito. Lalo na kung may tao kang nade-defame or nasisira ang reputasyon ng ibang tao dahil sa kasinungalingan. Minsan nga kahit totoo yung sinasabi mo, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin yan sa publiko. Dahil kahit totoo yan, pwede ka pa rin panagutin. At yan po ang sinasabi sa Revised Penal Code. So yun lang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. No? Nag-react lang naman tayo dito sa balitang ito. Ano pong masasabi nyo dyan? Ako po talaga, kung yung mga DDS hindi nauumay sa demanda, ako nauumay na. Lagi na lamang sila. No? So, ano mensahe nito sa atin? What does this mean? Anong ibig sabihin nito kung lagi na lang sila yung nagdemanda? Kayo na lamang po ang humusga. Salamat po sa panonood. Sana po i-like nyo ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.